Magandang araw mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Narito tayo ngayon upang panoorin itong The SAR. Ayan, yung balita ng The SAR na nasayang ng Pilipinas ngayong sumisirit na ang presyo ng ginto. Ano? So, panoorin po natin mga kababayan. Taas daw yung presyo ng ginto ba at saka pilak. Ano po ang nakikita nyo po rito, ma'am, na implikasyon po? Actually, bumubulusok, hindi lang tumataas, no? Bumubulusok ang presyo ng ginto at saka pilak ngayon. So far this year, ang ilan na nga ba yung inakyat? Teka lang ha. Ang inakyat ng ginto this year, for 1 year ha, has been 71.6%. Laki. Ang silver or ang pilak 187%. So lahat sa compared sa lahat ng mga precious metals, ang pilak ang pinaka mataas ang inakyat sa isang taon, no? 187% ang inakyat compared sa gold na 71.6%. Yung platinum is 152%. So mukhang ang nangyayari ngayon kasi marami ngayon nag-i-invest sa mga precious metals. Pero ang ginto at pilak ang binabantayan ko. Matagal ko nang binabantayan itong dalawang precious metals na to kasi alam ko na magandang investment ano rin siya, opportunity, no. I think bago pa siguro mga 2010, binabantayan ko na to at alam ko na siguradong aakyat ang presyo nila. Kaya lang matagal siyang parang natulog ba. Hindi naman bumababa pero hindi siya rin umaangat masyado. Kasi apparently, minamanipulate siya dati sa merkado, sa international market, no? Tapos, the last 2 years, nung naging presidente si President Trump, parang biglang bumulusok yung presyo, nabawasan yung manipulation ng mga presyo nito. Kaya ngayon, bumabawi sila. Lalo na ang silver, kasi malakas ang industrial demand nitong metal na to, no. Ang gold naman, kaya bumubulusok ito kasi maraming countries, mga bansa ang bumibili nito dahil ginagamit nila as parang reserve, no, reserve money. Kasi parang ang nangyari ngayon, nagiging yung monetary system nila gagawing asset backed. Kumbaga, yung reserve nila, yung currency nila, merong equivalent na gold reserve. Ginawa na kasi yan ng Russia, inunahan na ang mundo ng Russia at saka ng, I think, Zimbabwe. No? So, malamang susunod rin yung ibang countries kagaya ng China, ng US. Gagawin nilang, ang basis ng currency nila, magiging basis ay gold. Kaya maraming namimili ng ginto. Ngayon, ang nangyari, nagtataka lang ako kasi noong 2024, napakalaki nung nabentang ginto ng Pilipinas, more than 30 tons. Kaya bumagsak yung gold reserve natin. Nag-umpisa yun noong 2021, I think, kasi pinalitan ni PSP Governor Jokno yung policy nila sa gold, no? Kasi ang gold talaga dapat reserve lang yan, pero for some strange reason, ang naging policy ngayon ng gold natin, pwede nang i-trade based on ang tawag dito, international reserves ng Pilipinas, no? So, tama ba yun? Based on the international reserves or current account balance, basta ba ganun. So, pagka mataas yung international reserve natin, nagbabawas sila ng gold, nagtitake advantage. Pero hindi ko lang maintindihan kasi for a long time, yung mga gold analysts, very bullish sila sa presyo ng gold. So, hindi talaga magandang magbenta ngayon kasi pataas talaga ang presyo ng ginto. Tapos hindi natin alam kung saan napupunta yung proceeds ng pagbenta. Nung nagbenta ang Bangko Sentral ng ginto noong 2024, yung average price ng gold noon is about 2,400. Nakita mo naman ngayon, actually yung fina-flash mo dyan sa screen mo,
o baba na yan. As of today, no, 4,600 na ang gold. So practically dumoble na, halos dumoble na yung presyo buhat nung nagbenta ang Bangko Sentral noong 2024. So ang laki nung missed opportunity natin in terms of value. So kung hindi natin binenta yung gintong yon, nadagdagan yung value ng gold reserve sana natin by about $1.2 billion. Sa pesos, magkano nga ba yun sa pesos? Sa pesos, that's about 1.2 billion times 59 or 58, ganyan. So that's about 124 billion pesos worth yung nawala sa value ng ginto natin kasi nga nagbenta tayo, no? Nagbenta tayo ng maaga, masyadong maaga. Baka So naman po hindi ko kasi, alam ma'am, kung baka naman po kasi ang bumili nun yung may pera dahil sa korupsyon. Tapos nagbenta ngayon. hindi natin alam kasi binibenta nila sa global market eh. You know, ang importante dito, sana i-explain ng Bangko Sentral kung saan napunta yung proceeds nung binenta nilang ginto. Kasi hanggang ngayon di natin alam kung anong nangyari doon sa proceeds na yon, kung saan napunta. Kasi that's roughly that's almost 100 billion, more than 100 billion pesos worth of gold that was sold no in 2024. Opo. So Ma'am, hindi natin siguro mag-imbita kayo ng guest galing sa Bangko Sentral para ma-explain nila kung bakit sila nagbenta ng malaking amount ng ginto noong 2024. opo, pag nagbebenta po ba ng ginto, halimbawa yung ating bansa, makikita ba sa trend na kung kailan talaga napapanahon na magbenta ng ginto? Kasi baka sabihin nila na di naman namin na malalaman na tataas yung ginto. Pero meron bang mga indikasyon yan, ma'am? Marami, oo. Kasi yung you have to compare yung supply at demand, di ba? Kagaya sabi ko kanina, maraming mga bansa ngayon na bumibili ng ginto. Ang pinakamalaking buyers, China, US, India, yan. Kasi ang ginto, maraming ano yan eh, maraming uses. Hindi lang siya investment, ginagamit rin siya for jewelry, at saka ginagamit rin for industrial use. No? Kasi conductor din siya ng electricity. But the biggest demand is really for jewelry. Kaya ang China at India ang dalawa sa pinakamalaking buyers niyan. So Opo. pero yung mga yung investments pa lang ang hindi tama, jewelry nga 40 to 50% ng demand for gold is used for jewelry, and then 30 to 40% is used for investment. So ginagawang coins or ETF, no? And then yung central bank acquisition, mga 15 to 25%. Opo. Ma'am, So yan ang gamit ng ginto. opo. Kumbaga, yun nga yung susunod ko sanang itatanong kung sa kasaysayan po ninyo nung nanilbihan po kayo, saan malimit na pupunta yung ibinebenta po, kung may ibinebenta man na ginto ang BSP? Usually nga yung mga ibang countries na namimili, so bibenta nila sa world market. Marami nga kasing namimili, no? So hindi ko alam talaga yung exact process of sale, pero usually may mga global buyers yan sa mga bangko. Kunwari, bibenta nila yan sa mga ibang central banks, no? Usually ganun. Dito kasi sa Philippines, hindi mo ma-trade ang ginto unless may kilala kang jeweler or mga retail buyers, ganyan. Walang institutional selling at buying dito sa Pilipinas ng ginto. Pagka may mga miners tayo, kasi meron mga miners tayo ng ginto, no? Dapat ibenta nila sa central bank. Hindi nila pwedeng ibenta sa iba. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, matindi ngayon, no? Yung Hi, MJ. bangayan ng China at ng US, especially na yung China ngayon ang nagko-control o nagdo-dominate sa world supply po ng silver dahil sila nga po ang producer ng mga gadget na silver naman is magandang semiconductor.
sa mga bagong kagamitan. Do you think, ma'am, US and China, madadamay talaga tayo sa kanilang banggaan kasi nga marami tayong supply ng silver at ng gold? Actually, hindi naman kalakihan, no. In fact, hindi naman tayo talaga major producer ng silver. Sa silver 2% lang ang production contribution natin sa world market. Ang ginto naman 1% lang yung ating capacity to produce, no. Although in the past malaking reserves natin, kaya parang ang sayang talaga. Ang dami nating ginto dati tapos nabenta nga. So ngayon, I think we're down to about 130,000 tons na lang ang ating ginto. So, dumadagdag naman yan kasi nga may gold producers tayo tapos binibenta yan sa Bangko Sentral. Pero sana, ang wish ko lang, hindi na magbenta ang BSP. Pero ang silver, kaya ganito yung biglang akyat siya, no? Kasi yung global production ng silver is 30% lower than the demand. Kasi biglang umakyat ang demand sa silver ng electronics, yung mga solar panels, ginagamit yan. Kasi ang pilak, magaling siyang maging electrical conductor. In fact, it's the best electrical conductor. Kaya yung mga telepono natin, yung mga circuit boards niyan, yung mga tawag dito, yung mga semiconductor, may silver yan. Yan. Tapos yung mga electric cars, electric vehicles, gumagamit din yan ng silver. So yun. Kaya dahil sa dami ngayon ng gumagawa ng mga electric vehicles nga, malakas ang demand talaga sa pilak. So last year, or in 2024 pala, sorry, yung total demand sa pilak was 36,000 metric tons, no? Ganun kalaki yung demand. Pero yung supply was only 21,160 metric tons. Kaya ganyan, biglang bumubulusok yung presyo ng silver kasi in first place, hindi na sila namamanipulate. And second, napakalakas ng demand for silver. Tsaka pag talaga nagkaumpugan, ma'am, ang US at ang China, talagang damay na damay tayo. Alam mo naman, ma'am, may Venezuelan issue ngayon at inilayo ng US government ang pagbibigay supply ng langis doon naman sa China. At ang China naman, mapupwersang bumili via dollars yung nasabing mga supply ng langis sa US naman. Matindi naman ngayon ang hakbang ng BRICS sa de-dollarization. Anong tingin mo dyan, ma'am? Tingnan natin mga kababayan na. Well, Complex tingin ko medyo Complex. medyo deflected ngayon ang attention ng China at US kasi dahil sa nangyari sa Venezuela at saka ang nangyayari ngayon sa Iran, ano. Ang Venezuela at Iran are both major oil producers. So, hindi masyado ngayon pinapansin ng Pilipinas kasi mas malalaki yung mga resources na makukuha nila especially ng US dyan sa Venezuela at saka sa Iran. Ang nangyayari ngayon ang nangyari sa Venezuela, alam na natin lahat, yung presidente nila, si Maduro, naaresto, no? Inaresto ng US government for crimes against humanity dahil matindi talaga yung nangyari doon. Naging narco state ng Venezuela. Kaya maski marami silang resources, especially, I think Venezuela holds the most amount of oil, no, oil reserves. Kaya magtataka ka kung bakit yung mga tao doon naghihirap, no? At ang inflation nila, nung lockdown, umabot ng 3,000% ang kanilang inflation. So parang hindi mo maisip kung paano ka makaka-cope sa sweldo mo, no, na limitado, na ang inflation was 3,000%. Tapos last year or this year actually, nasa 174% pa ang kanilang inflation. So napakahirap mag-cope, kaya yung mga Venezuelans mismo, natuwa sila nung nawala si Maduro kasi isa siya talagang diktador, no. Ngayon sa Iran, major oil producer din yan.
ang nangyari ngayon, nagre-revolution doon ngayon yung mga tao. So I think 2 weeks na silang nasa kalye at dinidemand yung pag-alis ng Shah, no, ng Iran. Kasi wala silang tubig. Mas matindi ang problema ng Iran kasi wala na silang tubig. I think yung reservoirs nila, 5 malalaking reservoirs, only contain about 12% supply of water. Tapos yung mga wells nila dry na. So wala na silang tubig, tapos yung kuryente nila limitado pa, no? Kaya napakalaki ng problema sa Iran ngayon. So ngayon nandiyan ngayon nakatutok yung malalaking countries ngayon kasi it's a battle for resources, no? So ang US may advantage na sila sa Venezuela. Itong Iran mukhang parang humihingi na ng tulong yung sino nga ba yun? Yung Crown Prince ng Iran, kasi in exile yung Crown Prince pero sinusunod siya ngayon ng mga tao, no? Through social media. So humihingi na siya ng tulong sa US na tulungan yung mga tao sa Iran kasi napakalimitado na talaga ng supply nila ng tubig doon tsaka kuryente. So marami nang in fact namamatay ngayon kasi minamassacre ng government ng Iran yung mga Iranians na nagrarally or nagpoprotesta. So dyan ngayon nakatutok yung malalaking country. So hindi masyadong napapansin ng Pilipinas ngayon. Ma'am, Ayan mga kababayan, narinig naman natin ang pahayag ni Ma'am Cora, CPA economist. So mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Mag-iwan lamang po kayo ng comment sa comment section at maraming salamat po mga kababayan.